Ito raw ang totoong dahilan kung bakit namatay ang isa kong ninong na mayaman. Share ko lang po sa inyo kasi nababalot ng hiwaga ang buhay at kamatayan na yon ng ninong ko. Kaibigan ni nanay si Ninong mula pa noong dalaga siya. Kaya nung binyagan ako ay isa siya sa mga unang tao na naisip niyang maging ninong ko. Sabi ng nanay, madalas daw akong bisitahin ng ninong noon dahil ako yung kauna-unahan niyang inaanak. Paano raw ba naman kasi? Wala talagang kumukuha sa kanya bilang ninong dahil wala naman siyang matinong trabaho. Pa-extra-extra lang daw kung saan-saan at madalas kaysa hindi ay jobless siya. Natigil lang ang pagdalaw sa akin ng ninong nung sina nanay na mismo ang nagsabi na wag na niya akong puntahan. Nagkaroon kasi ng napakalaking pagkakamali ang ninong at natakot ang nanay na pati kami ay mahawahan ng pagkakamali na yon. Sir Neb, biglang yumaman ang ninong ko. Tumama ng milyones sa loto. Pagkatapos ay naging successful lahat ng negosyo na inumpisahan mula sa perang nakuha niya sa loto. Kasabay rin ng swerte niyang yon ay biglang dumami ang inaanak niya. Ang kaso ay hindi siya umaattend sa binyag. Nagpapadala lang siya ng proxy. Ang dahilan, kalaban na kasi siya ng Diyos. Hindi na siya pwedeng pumasok sa simbahan. Noong umpisa ang sabi ng ninong ay nagpalit siya ng relihiyon. Kaya ayaw na niyang pumasok sa simbahan. Pero wala naman siyang inaatendan na kahit anong sambahan. Bandang huli ay pinagtapat din niya sa nanay ko ang lahat. Isang araw daw ay naisipan na ng ninong na tapusin na ang buhay niya. Hirap na raw kasi siya sa kanyang katayuan. Laging walang trabaho at walang mahingan ng tulong dahil parang tinalikuran na raw siya ng lahat. Hindi raw kasi siya nakakabayad sa mga utang at ultimo mga kamag-anak niya ay basura na ang tingin sa kanya. Nasa bubong daw siya noon ng bahay nila. Kinu-question ang Diyos kung bakit napakalupit ng kapalarang binigay nito sa kanya. Tapos may kung anong nagtulak daw sa kanya para hamunin ng Panginoon. Sabi raw niya sa isip, bilang hindi naman pinakikinggan ng Diyos ang mga panalangin niya, ay kay Satanas na lang siya magdarasal. Patamain lang daw ni Satanas ang mga numero niya sa loto, ay dito na siya sasamba. Ang kaso, Sir Neb, kinaumagahan ay nabasa niya sa dyaryo ang loto results. Tinamaan nga niya yung jackpot. Para daw nakuryente ang ninong noon. Pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Doon daw nagpakita sa kanya yung napakalaking anino ng maskuladong lalaki na may sungay. Sabi raw noon ay sa kanya na ang kaluluwa ng ninong dahil pinatama siya nito sa loto. Takot na takot daw siya ng magising kaya nagdasal siya. Kaya lang ay para daw tinutusok ng maraming karayom ang dila niya kapag binabanggit niya ang Panginoon. Nung subukan naman niyang pagdikitin ang mga palad niya para manalangin, ay parang may humihila sa mga kamay niya para maghiwalay. Doon na kumpirma ng ninong na talagang demonyo ang nagpapanalo sa kanya. Sinikreto yon ng ninong ng matagal na panahon. Kaso hindi rin niya natiis dahil binabagabag siya ng konsensya. Isa ang nanay sa iilang tao na nakakaalam ng sikreto ng pagyaman niya. Natakot ang nanay na baka may sa demonyo ang mga regalong binibigay ng ninong sa akin. Kaya sinabihan niya ito na wag nang magre-regalo sa akin. Naunawaan daw yon ni ninong. Toddler pa lang ako nang mangyari yon at hindi ko na maalala ang ninong dahil nga hindi ko na siya nakikita. Pinakilala lang siya sa akin noong 16 years old na ako. Hindi ko akalain na ninong ko pala yung isa sa pinakamayaman sa lugar namin. Kaya lang kinuwento sa akin ng nanay at tatay ay dahil namatay na siya. Nagkasakit daw ng malubha ang ninong na kahit gaano siya kayaman ay hindi na makaya ng kwarta na ipagamot. Noon daw mahina na ang ninong ay nangolekta siya ng mga puon at pinaglalagay yon sa kwarto niya. Sabi raw ng mga nag-aalaga sa kanya
ay laging may busal ang bibig ng ninong dahil sumisigaw talaga ito sa labis na sakit. Akala ng mga yon ay dahil yon ang karamdaman niya. Pero ang paniniwala ng nanay ko ay dahil nasasaktan ito sa mga banal na ribulto na nakapaligid sa kanya. Noong mimisahan na ng pare ang katawan ng ninong ay napakagaan daw ng kabaong nito. Parang walang laman. At nang buksan nga ang kabaong para sa huling viewing ay parang tumanda raw ang muka ng ninong at natuyot. Alex na lang po ang itawag niyo sa akin. Naisip ko lang din na ikwento sa inyo ang nangyari sa akin noong 2018. Nagkaroon po ako ng karanasan na nakadagdag pa sa takot ko sa dugo. Meron po akong hemophobia simula pa nung maliit ako. Kaya nga po nung pinag-aaralan namin ang tungkol sa dugo nung high school tapos titignan sa microscope, naku talagang hinimatay pa ako. Hindi naman na naulit ang ganoong pangyayari kasi talagang iniiwasan ko nang makakita man lang ng dugo kahit sa mga palabas lang. Hanggang sa sumapit nga yung mahal na araw. Huwebes Santo nun. May usapan kami ng mga kaibigan kong sina Leslie at Maxine na magsisimba ng madaling araw. Ang kaso ay hindi ako nagising sa alarm. Ang dami na palang miss call at chat ng dalawa kong kaibigan. Sabi nila sumunod na lang ako at hihintayin nila ako doon sa tagpuan namin. Nagdalawang isip ako kasi natatakot akong lumabas sa eskinita namin. Ang dilim. Kalimitan sa mga ilaw sa poste ay pundido na. Matagal na ring hindi naaasikasong palitan ng mga namumuno sa lugar namin. Ayoko na sanang tumuloy. Nanghihinayang naman ako sa pagkakataon dahil matagal na naming pinag-usapan yon. Kaya dali-dali akong naligo at nagbihis. Bahala na ako. Nung palabas na ako ay urong-sulong pa ako. Tumingin ako sa oras. 3:30 na ng madaling araw. Kaya ko pang makahabol kaya nagmadali na ako sa paglalakad. Mahaba yung eskinita namin. Kung kailan malapit na ako sa bukana ay tsaka naman natanaw ko na may makakasalubong akong nagpipinitensya. Nagtaka ako kasi bakit papasok ng eskinita ito? Diba dapat palabas at papuntang simbahan? Naisip ko naman baka pauwi na. Ano pa nga ba kundi nanginig na naman ako sa takot kasi baka madugo siya. May mga nagpipinitensya kasi na hindi naman tumatalsik yung dugo. Pero ang isang yun, sumasayaw-sayaw pa. Sinasakop yung buong eskinita at kahit may distansya pa ay kita ko na agad yung pagtalsik-talsik ng dugo niya. Kung kasama ko yung mga kaibigan ko nung mga sandaling yon, hindi ako masyadong matatakot dahil may likod akong mapagtataguan o kung may kasabay man lang sana ako. Pero luminga man ako ay ako lang talaga ang naglalakad sa oras na yon at yung makakasalubong kong animoy nagwawalang nagpipinitensya. Tatakbo na sana ako pabalik sa amin nung biglang may humila sa akin papasok sa mas maliit pang eskinita. Ramdam na ramdam ko talaga yung paghawak ng kamay sa braso ko. Sa pagitan ng paghingal ko ay nagpasalamat ako sa humila sa akin dahil nakalampas yung lalaking nagpipinitensya nang hindi ako nito nakita. Pero paglingon ko doon sa humawak sa akin ay hindi ko rin ito nakita. Walang tao sa tabi ko. Madilim sa bahaging yon kaya kinapakapa ko pa at hinanap sa bawat sulok ang kung sino mang tumulong sa akin na magtago. Pero tanging bakanting maliit na mesa lang na nakatambak ang nandoon. Nung makarating ako sa mga kaibigan ko ay hingal na hingal pa ako. Nawala talaga ako sa postura at hindi ko agad maikwento sa kanila yung naranasan ko. Kaya takantaka sila kung anong nangyari sa akin. Habang naglalakad kami pauwi ay may nangyari ulit na kakaiba. Hindi kasi namin napansin na may rumaragasang sasakyan sa likod namin. Unang nakita yun ng mga kaibigan ko. Pero ako, hindi agad nakapag-react.
Sir Neb, mabubundol talaga ako nung araw na yon. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang may humila sa akin. Kaya bigla akong napahampas papunta sa gilid ng kalsada at tuluyang naiwasan yung rumaragasang sasakyan. Hinatid ako ng mga kaibigan ko sa bahay namin at doon ko lang naikwento sa kanila yung nangyari nung mag-isa lang akong naglalakad. Siguro daw ay talagang swerte lang ako nung araw na yon. O baka meron talagang gumagabay sa akin pero hindi ko lang siya nakikita. Magandang gabi po, Sir Neb, at sa lahat ng mga kapasta. Ako nga pala si Miguel, 25 years old. Kasalukuyan po akong nakatira sa Parañaque kasama ng mama at papa ko. Ito pong kwentong ibabahagi ko ay nangyari 2 years ago lang. Uuwi sana kami sa Sorsogon para magbakasyon sa paparating na mahal na araw. Pero hindi kami natuloy dahil sa mga pangyayaring nakapaloob sa kwentong ito. Pag-uusapan din kasi nila papa at mga kapatid niya kung ano na ang gagawin sa lupang ipinamana ng lolo ko. Sa totoo lang, Sir Neb, ay medyo nagalangan akong isend dito dahil hindi naman kwentong aswang, engkanto o multo ang nilalaman nito. Pero kayo na po ang bahalang humusga. May kahabaan po itong kwento kaya baka hatiin ko sa 2 parte. Wala kaming pasok sa opisina sa paparating na Huwebes Santo at Biyernes Santo. Kaya naman sinamantala ko na yung bakasyon at nag-file ng leave mula Lunes hanggang Miyerkules para mahaba-habang pahinga. Yung sasakyang gagamitin namin ni mama at papa ay chinek ko kahit Lunes pa lang. Kinondisyon ko rin at nilibot sa subdivision para hindi magkaaberya. Sinigurado kong tignan ng kasingit-singitan dahil ayaw kong mapurnada ang bakasyon sa Sorsogon. Nung matapos ang pagchicheck ko ng sasakyan ay lumabas ako saglit sa labas ng garahe namin para magpahangin. Habang nakatambay sa labas ng garahe ay may matandang lumapit sa akin. Mahaba yung buhok niya tapos puting-puti. Malaki yung mata at puno ng kulubot yung muka. Butot balat na sa kapayatan yung matandang babae. Nakasuot siya ng itim na damit at palda na may disenyo ng mga puting bulaklak. Saglit kaming nagkatinginan bago nagsalita yung matanda. Tinanong ko kung anong kailangan niya dahil hindi ko naintindihan yung unang sinabi niya. Nang ulitin niya ang sinabi ay doon ko na lamang nanghihingi siya ng tubig. Sinabi niya sa akin na ilang araw na raw siyang hindi kumakain. Galing pa raw siya sa malayo at naghahanap ng trabaho dahil siya na lang ang bumubuhay sa 2 apo. Naawa naman ako kaya pinaghintay ko si nanay sa labas ng garahe. Kukuha lang kako ako ng tubig at makakain niya. Tapos naisip ko rin na pabaunan si nanay dahil wala naman akong maialok na trabaho. Pagkaabot ko kay nanay ng tubig ay agad niya yung ininom. Para bang nanggaling siya sa isang napakahabang paglalakbay na walang iniinom na tubig. Yung biskwit na binigay ko ay kinuha din niya. Mamaya na raw niya kakainin kapag nagutom siya. Panayang pasalamat niya sa akin. Ang bait-bait ko raw na bata. Habang sinasabi yon ng matanda, biglang namuti yung mga mata niya. Tumingin siya sa langit ng mga 5 segundo. Pagkatapos ay tumingin pabalik sa akin. Ibabalik ko na sana sa loob ng bahay ang baso at pitsil ng tubig nung hawakan niya ako sa kaliwang braso ko ng mahigpit. Iho, huwag na kayong tumuloy ng pamilya mo sa lakad nyo. May mangyayaring masama. Ipinakita sa akin ng langit. Ipinakita sa akin ng Ama. Yun ang babala ng matanda. Mahigpit pa rin ang hawak niya sa braso ko. Hawak na para bang hindi matanda ang may gawa. Nung bumitaw ang matanda sa pagkakahawak sa akin, ay panay ang hingi nito ng pasensya. Pagkatapos ay dali-dali na itong umalis. Hinatid ko ng tingin yung matanda
hanggang sa hindi ko na siya nakita. Pagsapit ng hapunan, noong nakauwi na si Papa sa bahay, ay kinuwento ko sa kanila ni Mama ang nangyari, na may matandang nakiinom sa amin at nagbabala na huwag na raw kaming umuwi ng Sorsogon dahil may masamang mangyayari. Si Papa binaliwala lang. Hindi raw siya naniniwala sa babala ng kung sinong matanda. Si Mama naman ay matagal bago umimik. Ano raw yung itsura ng matanda? Kaya kinuwento ko. Natulala na lang si Mama habang kinukwento ang eksaktong naranasan niya nung nakaraang araw. Katatapos lang daw ng misa noon nang lapitan siya ng matanda na kapareho ng itsura nung matandang kinukwento ko. Hinawakan daw siya ng matanda sa kamay. Nagulat siya nung naglahad ito ng palad. Nanlilimos. Binigyan daw ni Mama ng barya. Matapos daw yun ay namuti rin daw yung mata nung matanda. Sinabihan din daw nito si Mama na wag nang tumuloy sa pupuntahan ngayong Semana Santa. Nung ikwento yun ni Mama ay talaga namang pinanindigan ako ng balahibo. Nalaglag pa sa bibig ko yung sinusubo kong pagkain. Papanong mangyayaring iisang matanda lang ang nagbigay sa amin ng babala? Dapat ba naming paniwalaan ang sinabi ng estrangherong matanda? Noon naramdaman kong may mga puwersa dito sa mundong hindi natin kayang ipaliwanag. Isa sa mga puwersang yon ang matandang minsang nagbabala sa aming pamilya. Narito po ang karugtong ng kwento ko tungkol sa matandang nagbabala sa pamilya namin. Kumakain kami ng hapunan nun. Katatapos lang ikwento ni Mama yung encounter niya sa nakaitim na matanda na pareho naming nakita. Nung marinig ni Papa ang kwento ni Mama, ay nakita ko rin sa mukha niya yung magkahalong takot at pangamba. Napatigil talaga siya sa pagsubo ng pagkain. Para gumaan yung mood ng hapunan, sinubukan niya pang magpatawa. Baka naman daw may sakit lang sa ulo yung matanda at ganoon ang sinasabi sa lahat ng mga taong tumutulong sa kanya. Ganito, kung ayaw nyo talagang magbakasyon sa Sorsogon, hindi tayo tutuloy. Kung masisira ang sasakyan sa madaling araw ng Huwebes Santo. Yun ang sinabing kondisyon sa amin ni Papa. Nalimutan na namin ang kondisyong yon ni Papa. Handa na kaming umalis. Tinest drive ko pa rin yung sasakyan noong Martes at Miyerkules para masiguradong walang sira. Kaya alam kong tuloy na ang bakasyon namin. Naimpake na namin ang mga gamit at nasa loob na ng sasakyan. Umupo na ako sa driver seat. Ini-start yung makina ng kotse para painitin. Sumigok-sigok. Start ulit. Parang ubo ng matanda yung makina. Sumigok-sigok pa rin. Napailing ako. Kumatok si Papa sa bintana. Binuksan ko. Anong problema? Sira? Tanong niya. Nakita siguro ni Papa yung sagot sa mukha ko, kaya pinababa niya ako. Sinubukan niyang paandarin yung sasakyan. Pero kahit anong gawin niya, ay hindi talaga ito gumana. Huwag na tayong tumuloy, sabi ni Papa matapos bumaba sa sasakyan. Bumalik na kami sa loob ng bahay nung maalala ko yung kondisyon ni Papa na hindi nga kami tutuloy sa Sorsogon kung masisira yung sasakyan sa araw ng alis namin. Magkakatabi kaming umupo nila Mama at Papa sa sofa. Magkatabi ang mga magulang ko. Nasa right part naman ako. 5 minuto rin siguro ang lumipas bago may isa sa aming naglakas loob na umimik. Si Papa. Mukhang may puwersang pumipigil sa atin para umalis. Mabuti na rin siguro na wag na nating ituloy dahil baka may masamang mangyari pa. Pagkatapos noon ay saglit na tumahimik si Papa. Mabuti rin sigurong wag na nating habulin yung lupa. Dagdag pa niya. Bago umalis sa sofa si Papa,
ay may kinuwento pa siya na labis na nagpakilabot sa amin ni Mama. Mukha namang totoo dahil seryosong-seryoso ang mukha ni Papa habang nagkukwento at halata rin sa mukha niya yung takot. Ang sabi ni Papa, hindi lang daw ang pagkasira ng sasakyan ang dahilan kung bakit nag-decide siya na hindi na tumuloy. Kasi pwede naman daw kaming mag-commute. Pwede naman daw kaming umalis ng Biyernes Santo kapag ayos na ang sasakyan. Pero hindi na raw niya kayang tumuloy dahil sa nakakatakot na bagay na nakita niya. Noong paalisin niya raw ako sa driver seat at siya ang pumalit, ay may nakita raw siyang muka na nakasilip sa grills ng gate namin. Hindi niya raw sigurado kung namalikmata lang. Pero nung titigan niya raw mabuti, ay napansin niyang mukha yun ng isang matanda. Nakaangat daw yung ulo nito na parang pinapahaba para makasilip sa mataas na gate namin. Nakabuka raw yung bibig ng matanda. Malalim ang tingin ng mga mata na parang pinapagalitan si Papa. Sa isang saglit ay namuti daw yung mata ng matanda. Gumalaw ang bibig na nakabuka. Wala raw lumalabas na boses sa bibig ng matanda. Pero naiintindihan daw ito ni Papa. Huwag kayong tumuloy. Paulit-ulit daw na sinasabi ng matanda. Pagkababa daw ni Papa ng sasakyan ay wala na yung nakasilip. Mabuti na lang daw at nawala na dahil baka inatake siya sa puso nang wala sa oras dahil daw sa sobrang takot. 2 araw matapos ang Semana Santa ay malalaman namin kay Tita Fe na kapatid ni Papa ang mga nangyari. Noong Biyernes Santo raw, habang nag-uusap-usap silang magkakapatid kung papanong hahatiin ang lupa, ay bigla raw nantaga yung panganay nilang kapatid. Tinaga raw sa ulo yung ikatlo nilang kapatid na ganid. Gusto raw kasi noon na sa kanya mapunta yung masaganang parte ng lupa at maraming produkto, kahit hindi naman ito ang nagpakahirap para maging masagana ang lupa. Wala raw nakaawat sa panganay kasi nagtakbuhan silang lahat nung makitang nabiyak yung ulo ng kapatid nila. Nakulong yung panganay nilang kapatid. Umiiyak si Papa nung marinig ang balita kasi kaklose ni Papa yung namatay na kapatid. Naisip niya na kung naroon siya habang pinag-uusapan ng pagkakahati-hati ng lupa, ay baka isa raw siya sa mga tinaga. Yun daw siguro ang pinakadahilan kaya pinigilan kami nung matanda sa aming bakasyon. Hindi na kami nakipaglamay sa namatay na kapatid ni Papa. Pinaubaya na niya rin sa mahihirap na kapatid yung parte niya sa lupa. Ayaw na raw niyang malagas yung mga kapatid niya nang dahil lang sa away sa lupa. Ngayon, Sir Neb, sobrang naniniwala ako na totoong nagkalat ang mga demonyo tuwing Biyernes Santo. Pero naniniwala rin naman ako na bumababa ang mga anghel sa lupa para protektahan tayo sa mga malalagim na pangyayaring hindi natin maiiwasan. At tingin ko ay anghel ang matandang pumigil sa aming pag-alis. Binibigyan tayo ng pagsubok ng mga anghel kung kaya ba nating magbigay ng tulong sa pamamagitan man ng tubig, pagkain o barya, ay hindi na yun mahalaga sa kanila. At ang sukling binibigay nila sa mga tulong na ibinibigay natin sa kanila ay nasa forma ng isang babala. Babala na siguradong magliligtas sa atin. Tawagin niyo po akong Bistek. Yan kasi yung binansag sa akin ng best friend kong si J-Lord mula pa man nung nasa high school kami. Tuwing mahal na araw ay parang naging panata na namin ang umakyat sa mga bundok. Patawarin kami ng Diyos pero nung panahon na yon ng kabataan namin ay hindi naman talaga kami namamanata. Parang gusto lang talaga naming gumala tuwing mahal na araw. Alam kasi namin na marami kaming makakasabay na chicks. At syempre,
Nag-e-enjoy talaga kami sa pamamasyal sa iba't ibang bundok na inaakyat namin. Nakikisabay lang kami sa mga totoong namamanata. Hanggang sa nauna na ngang kinuha ng Panginoon ng kaibigan ko. Namatay siya sa aksidente sa motor. Pakiramdam ko noon ay nawalan ako ng kapatid kasi magkapatid na yung turingan namin. February siya sumakabilang buhay. Tapos Marso, mahal na araw. Hindi ko alam kung aakyat pa ba ako ng bundok o mananahimik na lang ako sa loob ng bahay. Sa huli ay nag-decide ako na sumama na lang sa mga pinsan ko dahil ganoon din ang ginagawa nila. Ayoko kasing maboring sa bahay. Ewan ko kung bakit sa pagkakataong yon ay biglang bumigat yung pakiramdam ko. Kung kailan nakaalis na kami. Kung sumama yung pakiramdam ko bago kami umalis, hindi na ako tutuloy. Kaso nasa biyahe na kami. Lalo pang bumigat yung katawan ko. Dahil naaalala ko si J-Lord. Binabalot ako ng lungkot. Panay kantsaw tuloy ang inabot ko sa mga pinsan ko. Ang bilis kong mapagod. Nasa itaas na sila. Ako ay nasa ibaba pa rin. Panay kasi yung hinto ko at inom ng tubig. Hindi naman ako ganoon nung kami ni J-Lord ang magkasama. Ayoko na nga sanang tumuloy. Ang bala ko ay hintayin ko na lang silang makababa. Pero nung mapatingala ulit ako, nanlaki yung mga mata ko. Dahil nakita ko si J-Lord sa buka ng bahagi ng itaas ng bundok. Hindi ako makagalaw. Nakatingin siya sa akin at sinesenyasan ako na umakyat na. Napatanong ako sa sarili ko kung totoo ba yung nangyayari. Kung totoo ba yung nakikita ko. O baka naman kamukha lang niya at may iba itong kinakawayan sa likuran ko. Tumingin ako sa likod ko. Wala namang ibang tao sa bahaging yon. Ramdam ko yung pagtayo ng mga balahibo ko sa braso. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o matutuwa na nagpakita siya sa akin at para bang pinalalakas ang loob ko na ipagpatuloy ang pag-akyat. Para bang himala namang ang bigat ng pakiramdam ko ay nawala. Nakaramdam ako ng kagaanan. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na magpatuloy kahit nangangalog pa yung mga tuhod ko. Gusto kong makasama pa si J-Lord. Nagmadali ako. Pag-akyat ko ay hinanap ko agad siya. Ilang beses akong luminga sa paligid. May hinawakan pa akong tao na nakatalikod na akala ko ay siya. Pero ibang tao pala. Hindi ko maintindihan kung bakit ganon. Alam ko naman na wala na siya. Nasa kabilang buhay na. Pero dahil nga nagpakita siya mula sa malayo, ay umasa ako na makikita ko rin siya ng harapan. Nagulat pa nga yung mga pinsan ko. Ano raw ba ang nangyari sa akin? Sino yung hinahanap ko? Nakita kasi nila na panay ang linga ko. Sabi ko si J-Lord. Nakita ko si J-Lord. Pinakalma nila ako at sabi sa akin baka kaya lang daw ito nagpakita ay para bigyan ako ng lakas ng loob. Siguro raw ay nakita nito ang katamlayan ko. Yun na lang din ang iniisip ko. Sinama ko siya sa panalangin. Nagpasalamat ako na kahit nasa ibang mundo na siya, ay hindi pa rin niya ako nakakalimutan na samahan at alalayan. Naikwento lang ito ng isang kaklase ko noong high school. Transfer siya from province at may baon siyang napakaraming kwentong kababalaghan sa lugar nila. Tuwing Holy Week daw ay may padasal sa bahay nila Rachel, yun ngang classmate ko. Malaki raw yung bahay ng lola niya sa probinsya at doon sila nagtitipon kapag Holy Week dahil nga sa padasal. May mga kapitbahay sila na nakikibasa ng pasyon at nagpapaluto sila ng sari-saring tradisyonal na pagkain kapag mahal na araw. Minsan daw ay dumating sa kanila yung pinsan niya at asawa nitong buntis. Sa karatig probinsya lang nanggaling ang mga yon. Pero dahil bihira nila makita ay para daw celebrity ang trato nila sa mga ito. Pinakilala pa raw ng lola nila sa ilang kapitbahay na nagdarasal. Pagkatapos ay tsaka lang pinaakyat doon sa second floor para makapagpahinga na. Ayon kay Rachel,
Style bahay Kastila yung bahay ng lola nila. Malalaki yung kapis window sa itaas, tapos wala talagang grills. Sa isang kwarto na may dalawang naglalakihang bintana tumuloy yung pinsan niya at asawa nito. Hindi raw bumaba ang mga yon buong maghapon. Noon lang maghahapunan na sila bumaba para kumain. Nagtatanong daw yung buntis kung sino yung nag-aakyat baba sa hagdan buong maghapon dahil halos hindi raw sila nakapagpahinga. Napagbintangan pa raw sina Rachel at ilang bata dahil baka sila raw yung naglalaro. Pero hindi raw sila yon dahil sa labas daw sila naglalaro. Kinabukasan halatang walang tulog yung mag-asawa dahil tinanghali ng gising at namumungay pa raw yung mga mata. Yung pinsan daw ni Rachel naman ang nagtanong kung may aswang daw ba doon sa bayan nila dahil magdamag daw na may kumakaluskos sa bintana. Hindi raw sana nila isasara yung mga bintana dahil maaliwalas, kaya lang ay nakarinig sila ng mga pagtiktik. Noon naman daw sinarhan na nga ng bintana ay may kumakaluskos na. Ang sabi na lang daw ni lola nila ay naaamoy raw ang buntis kaya may bumibisita sa kanila. Sabi pa raw ng matanda ay pasasamahan yung mag-asawa sa iba nilang pinsan para mabantayan. Noon daw araw na yon habang nagbabasa ng pasyon ay may hindi kilalang matandang babae ang nakisali sa pagdarasal. Ang pinagtataka nila ay hindi nito binabanggit ang pangalan ng mga banal. Pinabantayan daw sa mga tiyuhin ni Rachel yung matanda na yun dahil pinaghihinalaan nila na yun ang aswang. Nalingat lang daw ng saglit ang mga tito niya ay nawala na yun. Sir Neb, hapon pa lang yun pero bigla raw sumigaw yung buntis mula sa ikalawang palapag. Tinatawag yung pinsan ni Rachel. Nagtakbuhan sila paakyat at nakasalubong nila yung buntis na pababa naman. Anito ay may matandang babae raw na umakyat at pumasok sa kwarto mula sa bintana. Nagtakbuhan yung iba papasok sa kwarto at yung iba naman ay lumabas para abangan sa bintana yung sinasabing matanda. Pero wala nang nakakita roon. Ayon sa deskripsyon ng buntis, yung matandang nakisali sa padasal ang tinutukoy niya. Nakakapagtaka kung paano yun nakaakyat sa bintana ng ganun kabilis. Gayong saglit lang nanalingat yung mga tito ni Rachel. Pagkatapos ay wala pang nakakita rito. Gayong nasa harapan yung bintanang tinutukoy. Nakumpirma tuloy nila na aswang yung matanda at siyang gumagambala sa mag-asawa nung gabi. Nung hindi na makita yung matandang aswang, ay dali-daling pinahatid pabalik sa bayan nila yung mag-asawa. Baka raw balikan pa ang mga ito, kaya kinailangan ng makalayo. Kinagabihan nga raw ay dinig na dinig yung mga pagtiktik sa palibot ng bahay, kaya takot na takot silang mga bata. Yung mga tiyuhin at mga nakakatandang pinsan naman nilang lalaki ay nagsilabas at hinanap yung aswang. May nakakita raw uli roon sa matandang babae na naglalakad sa malapit at nakatingin pa raw sa bahay nila. Hinabol ito ng mga tito ni Rachel pero hindi raw inabutan dahil biglang naglaho. Tama ang hinala ng lola ni Rachel na babalik pa nga ito para sa buntis. Buti na lang at napauwi na nila ang pinsan niya. Sabi ni Rachel, naniniwala raw siya na patay ang Diyos tuwing mahal na araw dahil sa pangyayaring yon. Ang alam daw kasi niya ay tuwing kalaliman ng gabi umaatake ang mga aswang. Pero yung nagtangka sa anak ng pinsan niya ay malakas ang loob na umatake kahit may araw pa at maraming tao at may gana pang magpabalik-balik at magpanggap na nagbabasa ng pasyon. Ako si Dan ng Marikina. Matagal-tagal na rin po akong hindi nakakauwi sa probinsya namin bago mangyari yung kakatuwang karanasan ko na gusto kong ibahagi sa inyo. Mula nang maulila ako sa mga magulang ay doon na nga ako naglagay sa Marikina.
meron po akong kinakasama ron. Nung nag-away kami ay tsaka ko lang naisipan na umuwi sa probinsya namin. Sakto naman na mahaba-haba yung bakasyon sa trabaho dahil magmamahal na araw na nun. Bumili ako ng pasalubong para kay Tita Dolores. Siya na lang kasi yung mauuwian ko sa probinsya na malapit sa akin. Yung ibang kamag-anak namin doon ay hindi ko gusto. Aminado ako na matagal-tagal na rin mula nang huli kaming mag-usap ng tita ko. Nawalan kasi ako ng komunikasyon sa kanya o kahit na kanino sa probinsya namin mula nang mapapunta ako sa Marikina. Mahigit 3 taon din siguro akong nawala. Sa totoo lang ay hindi naging madali sa akin ang mamuhay sa Marikina. Marami akong hinarap na problema bago ako nakakuha ng matinong trabaho. Kaya pinili ko rin talaga na hindi magparamdam noon sa kahit na kaninong kamag-anak. Kahit pa kay Tita Dolores. Kaya naman sa pagbabalik kong yon sa probinsya ay bigla akong nakaramdam ng pananabik na makatuntong ulit sa bayang sinilangan ko at makita ang tita ko. Pagbaba ko sa tricycle mula sa terminal ng bus ay kailangan ko ng lakarin ng mahabang pilapil papunta sa amin. Nag-uumpisa pa lang akong maglakad ay dinig ko na agad yung pabasa. Nagtaka lang ako kasi ang layo ko pa naman. Parang imposible na makaabot doon yung tunog. Pero pinagkibit balikat ko na lang. Naalala ko nung bata pa ako, takot na takot ako kapag nakakarinig ako ng boses ng matatanda sa pabasa. Ewan ko ba kung anong meron sa boses nila o sa paraan nila ng pagbabasa para katakutan ko. Basta ganoon ang pakiramdam ko nung maliit pa ako. Kaya ayaw ko na nagmamahal na araw nun. Kasi alam ko na maririnig ko na naman yung mga nakakapangilabot na boses nila. Pero syempre nung lumaki na ako ay hindi na. Natatawa na lang ako sa sarili ko. At nung mga sandalingang yon ay isang pamilyar na boses ang umaalingaw-ngaw sa tenga ko. Yung boses ni Tita Dolores. Mula nung naging binatilyo pa lang ako ay naging bahagi na siya ng pabasa sa lugar namin. Silang dalawa ng nanay ko nung nabubuhay pa siya. Taon-taon yun. Kaya kabisado ko na ang boses ni Tita Dolores sa pabasa. Hindi ko alam kung bakit bigla ay napalitan ng takot yung pananabik na nararamdaman ko kanina. Siguro dahil sa lamig ng hangin na yumakap sa akin habang naglalakad ako sa pilapil. Gabi na kasi, kaya malamig na yung hangin. Yun na lang ang sinabi ko sa sarili ko. Patuloy ko pa ring naririnig yung pabasa. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit habang papalapit ako sa amin ay pahina naman ng pahina ang dinig ko sa pabasa. Naisip ko tuloy baka nalipat na. Hindi na sa kapilya namin ginagawa. Pagdating ko sa bahay nila Tita Dolores, nakatabi lang ng kapilya, ay nagulat yung mga kamag-anak namin. Buhay pa raw pala ako. Ako rin nagulat kasi wala naman palang pabasa sa kapilya. Sabi ng tiyuhin ko maya-maya pa raw yung pabasa. 8:00 pa. Dati ay 6:00 nagsisimula na. Saan ka ako yung naririnig ko kanina? Baka raw guni-guni ko lang. Kasi isang grupo lang naman daw ang nagsasagawa ng pabasa sa lugar namin. Yun nga rin ang alam ko. Tapos hinanap ko si tita. Bumagsak yung balikat ko nung marinig ko yung ibinalita nila sa akin. 1 taon na raw mula nang mamatay ang tita ko. Noon ko naisip na yung kakaibang lamig ng hangin sa pilapil at yung pabasang umaalingaw-ngaw sa tenga ko ay isa lang pagpaparamdam na posibleng pagsalubong sa akin ni Tita Dolores. Dinalaw ko na lang siya sa puntod at doon ko na lang inihatid ang pasalubong ko sa kanya. Share ko lang yung isang pangyayari na kinukwento ni Lolo Delfin noong nabubuhay pa siya. Noon daw bata pa si Lolo Delfin ay rumaraket siya sa pagbebenta ng merienda sa simbahan tuwing mahal na araw. Hindi ako sigurado kung Biyernes Santo yung araw na sinasabi ni Lolo na marami raw antingero at albularyo
ang dumaragsa sa simbahan para magdebosyon o magpakita ng galing nila. Lagi raw pinapanood ni Lolo ang mga yon, lalo na yung mga nagpapataga sa katawan at nagpapatusok ng matitigas na alambre sa balat para daw perya sa simbahan kapag ganoong araw. May isang mahal na araw daw noon na imbis na mag-focus sa pamamanata yung mga tao sa simbahan, ay nagtakbuhan sa takot ang mga yon. May isang grupo raw kasi ng mga antingero na nagtatawag ng mga tao para magpakitang gilas. Sabi nga ni Lolo ay parang perya. Pinagmamalaki raw ng mga yon na ang master nila ay sinasaniban ng Espiritu Santo. Tapos ito palang mga antingero at albularyo, hindi pala solid ang samahan ng mga yon. Ayon kay Lolo Delfin, kaniyana ng grupo ang mga yon at magkakaaway dahil nagpapagalingan at nagpapalakasan. Para silang mga rapper na dinidis ang isa't isa dahil naririnig daw ni Lolo na ini-small ng ibang antingero yung mga hindi nila kasamahan sa grupo. Yun daw grupo ng master na sinasaniba ng Espiritu Santo ay ang lalakas ng boses. Sabi na sila raw ang makapagpapatunay na may Diyos. Yung master daw nakaupo lang at nakapikit ng mariin. Sabi pa ni Lolo, kung titignan daw ay parang may sakit yung master dahil nangingitim ang mga labi at parang nanginginig. Pati mga daliri niya ay nanginginig din. May isang meron daw ang nagsabi noon, kaya napansin din ni Lolo. Tapos sabi ng isang kagrupo noong master, ganoon daw talaga dahil sobrang makapangyarihan ng sumanib sa master nila. Nung may bigla raw humila kay Lolo palayo sa crowd noong master, pagtingin niya ay isa ring antingero dahil maraming tato ng kung ano-anong simbolo at may mga medalyon pa. Sabi raw noon ay lumayo siya dahil totoong sinasaniban ng malakas na kapangyarihan yung si master. Ang kaso ay hindi na nito kayang pangatawanan yung pagsanib, kaya may mangyayaring hindi maganda. Pinalalayo si Lolo Delfin dahil bata pa siya noon. As in 10 o 11 years old lang daw. Tapos maliit pa siya. Baka raw matakot. Natakot naman daw talaga si Lolo, pero hindi sa babala ng antingero, kundi sa init ng kamay noon na nakahawak sa kanya. Para daw nilalagnat yung init, tapos may pakiramdam pa raw na para siyang nagaground. Maya-maya raw ay nagkaroon ng komosyon doon sa grupo ni na master. Tatakbo raw sana papunta roon si Lolo, pero hinila siya ulit nung antingero. Ang sumunod na nangyari ay nagsigawan na yung mga tao at nagtakbuhan. Yung iba ay palayo kina master at yung iba ay papunta sa mga ito. Nagkatulakan na. Doon nabitawan ng antingero si Lolo, tapos nadala siya ng agos ng mga tao papunta sa pwesto ni master. Naramdaman daw niya na basa na yung tinatapakan nila at pagtingin nga niya sa lupa ay nagpuputik na dahil parang may tumapon na tubig. May ibang tao raw na nagsusuka at halatang diring-diri. Hindi raw niya makita si master, pero yung mga kasamahan nito ay hindi na magkanda-ugaga. Makikiusisa pa raw sana siya, kaya lang ay nahilo na siya sa nasaksihan niya, kaya nagpilit siyang makalabas sa umpukan. Nung makalayo siya sa mga tao, ay nakita niya ulit yung antingero na humila sa kanya. Kausap na nito yung iba pang antingero at ilang mga meron na nagtatanong kung anong nangyari. Nakinig si Lolo Delfin sa usapan at doon niya nalaman ang lahat. Hindi raw Espiritu Santo ang sumanib doon sa master, kundi isang diablo. Hindi demonyo, kundi diablo. Hindi alam ni Lolo ang pinagkaiba, pero sa pagkakaunawa raw niya ay malakas na puwersa ang pilit kinukontrol ni master. Imposible raw na magpasanib sa diablo, lalo na sa Espiritu Santo, ang isang tao,
Kahit gaano pa kagaling na antingero ito, lulusawin daw ng puwersa noon ang katawan ng tao. At yun nga ang nangyari kay Master. Nalusaw yung internal organs ni Master. At yun ang tubig na kumalat sa lupa. Yung katawan daw nito ay natuyo at parang naging mami agad. Hindi na raw tinangkang tignan ni Lolo yung katawan ni Master. At bumasi na lang siya sa kwento noong mga antingero at mga nakakita. Natakot daw siyang makita ang itsura nito. Kaya pala siya pinaalis nung isang antingero ay dahil alam na nito ang mangyayari. Tuwing sasapit ang mahal na araw ay hindi pwedeng hindi kami susunod sa prosesyon. Yan ang panata ng pamilya namin. Kahit hindi nga po mahal na araw kahit mga prosesyon sa pista. Pero nung taon na yon, Biyernes Santo, noon ko naranasan yung kababalaghan sa buhay ko. Ako nga pala si Maki, 27 years old. Nangyari ang ikukwento ko sa inyo nito lang nakaraang taon. Nagkataon naman na sinamaan ako ng pakiramdam. Hindi ako makabangon, kaya nagsabi na agad ako kina mama na hindi muna ako makakasama sa prosesyon. Sabi naman ng papa ko, mainam nga raw na sumama ako para mawala daw ang sama ng pakiramdam ko. Kaya lang daw sumasama ang pakiramdam ko ay dahil tinutukso ako ng diablo. O diba, yung mga katwiran ni papa. Ayun at pilit niya akong pinabangon. Ayusin ko raw ang sarili ko at huwag magpadala sa tukso ng diablo. Siya pa mismo ang bumili ng gamot para sa akin at pinagbaon din ako ng tubig at sinapinan ako ng bimpo sa likod. Jahi yung ganong itsura, Sir Neb. Mukha akong lampa. Mahinang nilalang. Pero wala naman akong mapagpilian. Sinunod ko na lang si Papa. Kahit nahihilo pa ako ay napilitan akong sumama pa rin sa prosesyon. Huwag lang masermonan ng mahaba. Ang direksyong tinahak ng prosesyon ay madadaanan ng bahay ng lola ko, si Lola Candida. Siya talaga yung pasimuno ng panata namin. Nanay siya ng papa ko. Nung nabubuhay pa siya, naku, asahan nyo, maaga pa lang ay nakagayak na yan para sa prosesyon. Kahit yung lakad ng prosesyon ay alas 6 pa, alas 3 pa lang ng hapon ay nakahanda na siya. Pati kami kukulitin kung okay na raw ba ang susuot namin, kung planchado na. Tapos katakot-takot na bilin na dapat ganoon at ganyan. Kapag nasa prosesyon, bawal magkwentuhan, lalo na yung magtawanan at harutan. Dapat taimtim na nagdarasal, nagro-rosaryo. Bawal din kumain, uminom lang ang pwede. Basta ang dami pang hindi pwedeng gawin. 2 taon na mula nang sumakabilang buhay si Lola. At nung nakaraang taon nga ay unang taon namin na magpuprosesyon nang hindi siya kasama. Kaya naman pagdaan sa bahay niya ng prosesyon ay hindi ko na iwasang mapatingin. Napalunok ako sa nerbiyos nang makita ko si Lola mismo doon sa bintana niyang bahagyang nakabukas at may hawak din siyang kandila. Kinusot-kusot ko yung mga mata ko dahil baka namamalikmata lang ako. Masama nga kasi yung pakiramdam ko. Baka gawa lang noon kaya kung ano-ano ang nakikita ko. Pero Sir Neb, ilang beses ko mang ipikit bukas yung mga mata ko ay talagang imahe ni Lola ang nakikita ko sa bintana niya. Nakakatakot pa dahil may hawak nga siyang kandila at tanging mukha lang niya halos ang natatanglawan ng liwanag sa madilim na kinatatayuan niya. Kinalabit ko si Mama para sana ituro yung nakikita ko. Kaso nung tumingin na si Mama sa bintana ni Lola ay wala namang tao ron at nakasara yung bintana. Nagtanong si Mama kung bakit ko yun tinuturo. Nagpasya akong wag na lang sabihin ang nakita ko. Sabi ko na lang ay naalala ko lang si Lola. Sigurado ka kung kasama namin siya kung buhay pa siya. Napabuntong hininga na lang si Mama at hindi na ulit tumingin doon. Wag na raw naming pag-usapan at nalulungkot lang siya. Hindi na rin ako tumingin.
Pero ang takot sa dibdib ko ay hindi mawala-wala kahit natapos na yung prosesyon. Natuloy yung lagnat ko. Hindi ako gumaling sa gamot kaya pinatawas nila ako. Ang lumabas sa tawas ay matandang babae. Sino pa nga ba yun? E di yung lola ko. Magandang gabi po sa lahat ng listeners ng Pinoy Creepypasta. Ito pong kwentong pinadala ko ay karanasan ko sa anak kong si Yumi. Noong 5 years old pa lang siya. Holy Week ito nangyari, 2017. Sabado de Gloria. Hindi ko pa rin nakakalimutan hanggang ngayon kasi talagang kinilabutan ako nung mangyari ito. Wala kaming pasok sa trabaho ng asawa kong tawagin na lang natin sa pangalang Elmo. Maghahapunan na nun. Medyo lumalatag na yung dilim. Nagpe-prepare na ako ng hapunan at may inaayos namang bangkito sa garahe si Elmo. Yung anak namin ay busy sa panonood ng TV. Hindi naman makulit na bata si Yumi, Sir Neb. Kaya kahit hindi na namin bantayan paminsan-minsan ay okay lang. Basta nakatutok siya sa TV. Yung setup po pala ng bahay namin ay bungalow. Malawak yung sala. May garahe pero walang kotse. Sa gilid ng TV, may mini altar kami. Sa mini altar na yon ay nakapatong yung glow-in-the-dark na krus ni Papa Jesus. Nasa gitna naman si Mama Mary na kasing haba ng braso ko yung taas at yung Santo Niño na maitim at kulot ang buhok. Relihiyoso po kasi yung asawa ko, kaya meron kaming ganoon sa bahay. Abala kami noon sa kanya-kanyang gawain ni Elmo. Ako magluluto ng chapsuy. Nilapag ko saglit sa mesa yung chopping board na ginamit ko, pati yung kutsilyo. Si Elmo naman ay nagpupukpok pa rin nung time na yon. Sinasaway ko na siya, natigilan na yung pagpukpok dahil baka may matamaang hindi nakikita. Pero hindi siya tumigil. Tatapusin na lang daw niya yung ginagawa niya. Sa sobrang abala namin noon ay hindi namin namalayan na pinatay na pala ni Yumi yung TV. Sa gilid ng mata ko ay parang nakita kong may batang naglalakad papalapit sa akin. Hindi ko muna nilingon kasi alam ko naman na hindi lalapit si Yumi sa akin kapag may ginagawa ako sa kusina dahil bilin namin yon sa kanya. Pero noong makita ko si Yumi sa gilid ng mata ko ay kinabahan na ako. Nakita ko kasing may hawak siyang kutsilyo. Paglingon ko ay mabilis na gumapang yung kilabot sa katawan ko. Nakatayo na kasi si Yumi sa likod ko. Nakataas yung kanang kamay na may hawak na kutsilyo. Nakangiti siya. Yung ngiti niya ay itsura lang ng isang batang nakikipaglaro. Sa sobrang takot ko ay mabilis kong inagaw sa anak ko yung kutsilyo. Tinawag ko si Elmo dahil ayaw kong paluin si Yumi. Dali-dali siyang lumapit. Sinabi ko sa kanya yung nangyari. Tinanong niya si Yumi kung bakit humawak ng kutsilyo. Pinaalala pa ni Elmo sa anak namin ang isa pa naming bilin na huwag hahawak ng bagay na matatalas. Pagkasabi noon ni Elmo ay bigla na lang ngumawa si Yumi. Sinabi ni Yumi na utos lang daw sa kanya. Saksakin daw ako para hindi siya mapalo. Akala namin ay napanood lang niya sa TV yung naguutos na yon. Habang umiiyak ay hinatak ni Yumi si Elmo. Sumunod naman ako. Huminto yung mag-ama sa tapat ng altar. Tinuro ni Yumi yung rebulto ni Mama Mary. Naramdaman ko yung pagtaas ng mga balahibo ko nun. Alam kong hindi nagsisinungaling yung anak ko. Humihinto kasi siya sa pagsasalita kapag nagsisinungaling siya, kaya madaling mahuli. Sinabi sa akin ni Elmo na pumunta muna kami ni Yumi sa kwarto. Habang nasa kwarto ay niyakap ko yung anak ko na lalong lumakas ang pag-iyak. Narinig kong may pinupukpok si Elmo sa labas at yung tunog ng rebultong nababasag. Lumabas lang ulit kami ng kwarto ni Yumi nung muling magsalita yung anak ko. Mama, nagagalit si Mama Mary. Bakit daw siya binasag ni Papa? Ayun siya oh, nagagalit siya sa atin.
Nanginginig na sinabi ng anak ko habang nakaturo sa bakanting sulok ng kwarto. Kahit wala akong nakita ay mabilis kaming umalis sa kwarto. Nanalangin ako kahit hindi ko kabisado yung mga sinasabi ko. Bumaba lang yung takot ko nung tumigil na sa pagpukpok si Elmo at tumahan na yung anak namin. Umuwi muna kami sa mga magulang ko nung araw na yon. Yung asawa ko, Sir Neb, parang naapektuhan ng sobra. Para kasing nawala yung paniniwala niya sa mga santo. Hi Sir Neb, tawagin niyo po ako sa pangalang Francisco. Ito pong kwentong ibabahagi ko ay nangyari sa Tito Daniel ko noong 2003. Malaki po ang naging impact nitong pangyayari sa akin sa pananampalataya ko noon. At magpasa hanggang ngayon ay may mga tanong pa rin sa isip ko ang hinahanapan ko ng sagot. Karamihan sa mga tanong na yon ay tinanim ng Tito Daniel ko noong 13 years old pa lang ako. Deboto si Tito Daniel ng isa sa pinakakilalang santo sa Pilipinas. Bunso siyang kapatid ng Tatay Dante ko. Sa kanilang tatlong magkakapatid na mga lalaki ay si Tito Daniel lang ang naimpluwensyahan ng mga magulang nila. Kaya naman hindi na ito nag-asawa. Inalay na lang ni Tito Daniel ang kanyang buhay sa pananampalataya sa kanyang Panginoong sinasamba. Kalapit lang ng bahay namin ang kubo ni Tito Daniel. Kaya naman madalas akong tumambay doon sa bahay niya kapag napapagalitan ako ni tatay o kaya ni nanay. Sa dalawang kapatid ni tatay, si Tito Daniel ang pinaka-close ko at talagang hindi ko makakalimutan. Inispoil niya kasi ako. Hindi siya madamot sa pera at madalas pang manlibre ng merienda. Si Tito din ang nagpakilala sa akin ng pananampalataya na ang kanya raw ginagawa ay pag-aalay ng buhay sa may kapal. Isa raw yung debosyon na handa niyang gawin hanggang kamatayan. Na mukhang totoo naman dahil kapag walang pasok sa trabaho ay nakikita kong nagbabasa ng Biblia si Tito. Madalas ko rin siyang maabutan na nananalangin sa harap ng altar kung saan may figura ng ilan sa mga santong sinasamba. Isang mahal na araw noong 2003 ay bigla na lang nawala sa bahay niya si Tito. Hindi siya nagpaalam sa pamilya namin na madalas niyang ginagawa kapag nagbibisita iglesia. Nalungkot ako dahil pakiramdam ko ay may lihim na away si Tito pati na ang tatay ko. Huwebes Santo nung mawala si Tito, hindi na hinanap ni tatay. Ang dahilan ay malaki naman na daw yung kapatid niya at kusa itong uuwi kapag matatapos na yung mahal na araw. Kaya naman hinayaan namin si Tito. Paminsan-minsan ay dumadaan ako sa kubo ng tito ko para silipin siya. Pero wala talaga akong nakikita. Nung may makapansin sa aking kapitbahay ay sinabi nitong sinundo daw si Tito ng kanyang kaibigan. Nagtaka ako nung marinig ko yun dahil alam kong ako lang ang kaibigan ng tito ko. Sa tinagal-tagal ko kasi siyang kilala ay wala siyang naikukwentong kaibigan niya. Pagkabalik ni Tito isang madaling araw ng linggo ng pagkabuhay ay nagulantang kami nila tatay at nanay. Sumisigaw kasi siya sa labas ng bahay namin. Malalakas yung mga katok niya at sunod-sunod. Hindi namin maintindihan yung sinasabi niya sa umpisa. Pero luminaw sa amin nung pagbuksan namin ng pinto si Tito. Ang laki na ng pinagbago ng itsura niya mula nung huli namin siyang makita. Kahit ilang araw pa lang naman siyang hindi umuuwi. Napakapayat. Parang kalansay na binigyang buhay. Ang dungis-dungis din ng itsura niya. Puno ng putik ang damit. At nung matapos siyang maligo sa bahay at magbihis, ay nakita namin yung napakaraming kagat ng insekto sa katawan niya. Tinanong siya ng tatay ko kung saan siya nagpunta. Pero paulit-ulit lang ang sinasabi ni Tito Daniel. Walang Diyos, walang Panginoon. Sumasamba lang tayo sa isang ilusyon. Umiiyak siya
Nagdadabog na parabang may nasaksihan si Tito na sumira sa kanyang pananampalataya. Ilang minuto din niyang sinasabi ng paulit-ulit ang mga katagang, "Walang Diyos, walang Panginoon. Sumasamba lang tayo sa isang ilusyon." Noon naisip namin na baka nababaliw na si Tito Daniel. Naisip ni tatay na baka raw may nangyaring masama habang nagbibisita iglesia ang bunso niyang kapatid. Kinaumagahan ng Lunes, bumalik sa katinuan si Tito na parang walang nangyari noong nagdaang gabi. Tinatanong namin siya kung ano bang nangyari sa lakad niya, pero hindi siya sumasagot. Ang sabi niya lang ay sasabihin niya rin sa amin ang nangyari kapag nagkaroon na siya ng lakas. Pumasok siya sa trabaho noong umagang yon. Sa pag-uwi ni Tito Daniel ay pinagsusunog niya yung kanyang mga krus, santo at Biblia. Pinipigilan siya ni tatay at nanay na hindi naman malakas ang pananampalataya. Pero sinabi na naman ni Tito Daniel na wala nga raw Panginoon. Wala raw silbi ang panalangin niya. Matagal na raw nililinlang ng banal na kasulatan ang sangkatauhan. Pagkatapos niyang sunugin ang mga gamit sa pananampalataya at pagsamba, ay nahimatay si Tito. Inakay namin siya ni tatay sa bahay at nang magising ay kinuwento ni Tito Daniel kung ano ang nangyari noong nawala siya. Naghahanda na raw ang Tito Daniel noon para sa bisita iglesia. Sinuot na niya yung eskapularyo. Nagdala rin siya ng krus at maliit na Biblia at pinasok sa kanyang bag na naglalaman ng wallet, bote ng tubig at pamalit na damit nang may kumatok sa kubo. Pinagbuksan niya, pero napakunot noo raw siya nung makitang hindi niya kilala yung lalaking nasa labas ng kubo. Noon niya lang daw nakita ang lalaking nakasuot ng pulang damit na parang kadisenyo ng sapari. Nagpakilala raw itong Ismael. Sinabi daw noon ni Ismael na alam niyang matagal nang hinahanap ni Tito ang kasagutan. Ipapakita raw nito sa kanya ang katotohanan. Hindi raw maipaliwanag ni Tito Daniel ang nangyari, pero mabilis daw siyang lumabas ng kubo na parang nahipnotismo. Sumunod siya sa lalaki na parang isang paslit na takot maiwan ng magulang. Tinandaan niya ng maigi ang daang tinahak. Nung malayo-layo na ang nalalakaran nila, ay pumasok daw yung lalaking nakapula sa isang maliit na kuweba. Sa loob ng kuwebang yon ay narinig daw ni Tito Daniel ang magkahalong lagaslas ng tubig, mga daing, iyak, sigaw at hinagpis ng mga kaluluwa. Kaya naman sa labis na pagtataka kung nasaan siya, ay tinanong niya yung si Ismael. "Saan ito? Ano yung maingay? Bakit parang ang daming umiiyak?" Nasinagot naman ni Ismael na sila ang mga taong matagal nang nalaman ang katotohanan. Tumatangis daw ang mga ito dahil sa natuklasan. Katulad din daw sila ni Tito Daniel na inalay ang buhay sa pananampalataya sa Panginoong hindi nagpapakita, sa Diyos na isa lamang ilusyong nilikha ng sangkatauhan para kontrolin ang buhay ng gaya niyang maliliit. Upang pasundin ng mga katulad ni Tito, nilikha lang daw ang Panginoon para bigyang pag-asa ang sangkatauhan na may buhay matapos ang kamatayan. Hindi raw totoong may buhay na walang hanggan. Walang naghihintay na langit sa mga taong mababait. Hindi totoo ang Diyos. At kung iniisip daw ni Tito Daniel na ang kaharap niya ay isang demonyo, ay nagkakamali daw siya. Hindi raw demonyo si Ismael, kundi isang nilalang na mula sa ibang mundo. Gusto raw nitong ipabatid kay Tito Daniel na silang dalawa, pati na ang ibang mga tao dito sa daigdig, ay isa lamang tuldok sa universo. Hindi raw tayo mahalaga sa mundo.
Nung marinig yun ni Tito Daniel ay hindi siya makapaniwala. Nagsimulang tumulo ang luha niya. Nagdasal siya ng nagdasal. Lahat ng dasal na kabisado niya ay inusal daw ni Tito. Pero hindi raw noon naapektuhan yung si Ismael. Hindi rin daw ito nanlibak katulad ng mga demonyo sa kwentong ilang beses na nating narinig. Hindi siya sinabayan sa panalangin. Tahimik lang daw yung Ismael. Tinitigan daw siya nito na puno ng pag-intindi. Bago daw siya humiwalay kay Ismael ay tinanong daw ni Tito kung paano siya maniniwalang hindi totoo ang Panginoon. Ang ganda-ganda raw ng buhay. Humihinga raw siya araw-araw. May trabaho, may pamangkin at mga kapatid na nagmamahal. Ang dami-dami raw magandang bagay sa daigdig. Hindi raw kinontra ni Ismael ang sinabi ni Tito. Sumang-ayon pa nga raw ang lalaking nakapula. Ngumiti raw ng malungkot si Ismael at sinabing, "Totoo naman na napakaganda ng buhay. Pero marami ang namamatay. Marami ang walang trabaho. Maraming walang mga pamangkin, kapatid at magulang. Maraming tao ang may mga kamag-anak, kapatid, pamangkin. Pero hindi minamahal. Ang dami-daming malungkot at pangit na bagay dito sa daigdig." Pagkasabi daw noon ni Ismael ay lumapit ito kay Tito Daniel at tinapik siya sa balikat. Inanyayahan siyang pasukin pa ang kuweba. Sa paglalakad daw nila Tito Daniel ay nakita niya ang pinagmumulan ng lagaslas ng tubig. Doon ay hindi na raw niya naririnig ang ingay ng sangkatauhang nalaman ng katotohanan. Ipinakita daw ni Ismael ang dumi ng daigdig, ang laganap na kagutuman, ang walang katuturang digmaan, ang mga batang nagugutom na unti-unti nang kinakain ang ilang parte ng katawan para lang ipagpatuloy ang buhay, ang mga ganid na mayayamang patuloy na pinagsasamantalahan ang lakas ng maliliit upang patuloy pang magpayaman. Ito ang magandang daigdig na tinutukoy mo, Daniel. Sabihin mo sa akin, kung totoo talagang may Diyos, nasaan siya para pigilan ang mga bagay na ito? Mabait nga ba talaga at mapagmahal ang Panginoon na sinasamba mo? Bakit wala siyang ginagawa sa kamatayan ng kanyang mga nilikha? At kung totoo nga na siya ay mapagmahal, bakit may impyerno? Bakit may mga demonyo? Mga bagay ito, Daniel, na sa isang iglap lang ay pwede niyang alisin dahil ayon sa inyo ay isa nga siyang makapangyarihan at mapagmahal na Panginoon. Alam kong ikabibigla mo itong huli kong sasabihin. Pero walang langit, Daniel. Walang Panginoon. Ang Diyos ay isa lamang ilusyon. Ang naghihintay sa ating lahat ay liwanag at kadiliman. Marami pa raw pinaliwanag yung Ismael. Mga bagay na tungkol sa banal na kasulatan, pati na ang nangyayari kapag ang tao ay namatay. Lumilipat lang daw ang mga kaluluwa o enerhiya natin sa iba't ibang bagay. May buhay man o wala, ang katawan natin ay isa lamang sisidlan. Tuldok lang tayo sa universo. Walang Panginoon, walang Diyos. Sabi pa ni Tito Daniel na hindi ko makakalimutan. Sa pagtatapos ng kwento ni Tito ay sinabi niyang maayos na nagpaalam si Ismael sa kanya. Hinatid daw siya nito pauwi at umalis lang nung nakikita na nila yung bahay namin. Sa pag-alis daw ni Ismael ay isang kumikinang na pulang liwanag ang nakita niya sa langit. Pulang ilaw na agad ding nawala na parang bula. Ilang buwan pagkatapos noon ay nagpakamatay si Tito Daniel. Uminom ng lason sa daga. Ako ang nakakita sa katawan niya nung minsang magpunta ako sa kanyang kubo isang umaga. Umiiyak akong ibinalita kay tatay ang nangyari. Noon ko naintindihan na mahirap kapag walang kinakapitan sa buhay. Mahirap kapag biglang inalis ang matagal ng pinaniniwalaan.
Kung alam ko lang na ganoon ang mangyayari, ay sana mas madalas ko pang dinalaw ang tito ko. Baka nakapitan niya ako kahit papano. Ilang taon na rin ang lumipas mula nang mawala si Tito Daniel. Pero iniisip ko pa rin siya paminsan-minsan. Nahihirapan din akong maniwala na totoong may Diyos dahil sa nangyari sa kanya. Pero minsan kapag nag-iisa at kapag nagpapakita siya sa panaginip ko, nagdarasal ako na sana totoo ang langit. Sana totoong may Panginoon. Gusto kong makita kung totoo ang langit. Hindi na importante sa akin kung ang makikita kong Diyos ay walang pakialam sa atin. Gio po ang pangalan ko. Magbabahagi po sana ako sa inyo ng karanasan ko nung mahal na araw, taong 1980s. Sabi nila tuwing mahal na araw daw ay lumalakas ang kapangyarihan ng mga nilalang ng dilim, mga mangkukulam, aswang at iba pa, dahil patay daw si Jesus. Sa paniniwala ko naman ay hindi yun totoo, dahil taon-taon ay paggunita lamang ang ginagawa natin. Hindi naman taon-taon na namamatay si Kristo. Ewan ko lang din sa paniniwala ng iba. Aminado naman ako na marami pa akong hindi alam tungkol dyan. Basta ang ikukwento ko na lang sa inyo ay kung ano yung naranasan ko nung mismong Biyernes Santo. Nagsimba kami noon ng nobya kong si Maris. Pagkasimba ay kumain pa kami sa bahay nila. Nagluto kasi ang mama niya at sinabihan kami na doon na maghapunan. Matapos kumain ay nanood muna kami ng TV, yung tungkol kay Moises. Hindi ko namalayan yung oras, hating gabi na pala. Sabi ng mama ni Maris ay doon na raw ako matulog sa sofa. Pero hindi pwedeng hindi ako umuwi kasi mapapagalitan ako ng mama at papa ko. Kaya sinabihan na lang nila ako na mag-ingat. Wala kasing pwedeng maghatid sa akin. Tipikal na probinsya ang lugar namin. Mapuno, madalang ang tao lalo na sa 10 oras ng gabi. Walang ibang daan patungo sa amin kundi sa kakahuyan. Wala pa man akong nakikita ay nakaramdam na ako ng takot. Iniisip ko na lang yung galit at sermon nila mama, kaya lumakas ang loob ko na magpatuloy sa paglalakad. Kahit hindi maiwasan na sumingit din sa utak ko yung napapabalitang white lady na nagpapakita sa mga puno roon, partikular sa malaking puno ng mangga. Maya-maya ay nakasinghot ako ng amoy usok, para bang sinusunog ng mga dahon o kahoy. Tapos may narinig akong boses ng matandang babae na nagsasalita ng ibang lengguwahe. Napatago ako sa likod ng puno nang maabot ng tingin ko yung pinanggagalingan nun. Yung matandang babae na nakita ko ay yung kapitbahay naming si Aling Lupita. Nakatagilid siya kung titignan sa pwesto ko. Nakaharap siya sa malaking puno. Tapos nasa harapan din niya yung apoy na nagmumula sa pinagsama-samang sinindihang kahoy at mga dahon. Nakabuka yung mga palad niya habang patuloy na umuusal ng nakapikit. Hindi ko man maintindihan ang sinasabi niya, pero kilabot na kilabot ako. Maya-maya ay kinuha niya yung bote sa tabi niya. Tapos ibinuhos ang laman nun sa apoy. Nangilabot ako sa nakita ko. Dahil nung gawin niya yon ay may usok na lumabas sa apoy. At nagkorting demonyo yon. Nilalang na may sungay. Nung lumabas yon ay umakto si Aling Lupita na niyayakap-yakap yon habang nakapikit pa rin siya. Natakot na ako. Hindi ko na nakayang hintayin pa ang susunod na mangyayari. Lalo na nang mapatingin siya sa pinagtataguan ko. Hinintay ko muna na maalis ang tingin niya bago ako naglakad palayo. Malalaki ang hakbang ko at nang medyo makalayo na ako ay tsaka ako kumaripas ng takbo. Naisip ko tama nga ang usap-usapan tungkol sa kapitbahay naming yon na isa nga siyang mangkukulam. Kung hindi ay
ano ang ginagawa niya sa 10 oras ng gabi sa kakahuyan at nagri-ritual pa. Baka nagpapalakas ng kapangyarihan. Hindi ko na pinagkalat ang nakita ko dahil baka mamaya ay kulamin pa niya ako. Sa ngayon na kinukwento ko ito ay ilang dekada nang yumao si Aling Lupita. Hanggang sa kamatayan niya ay wala akong ibang pinagsabihan ng nakita ko nung gabing yon. Tawagin niyo na lang po akong Lotlot. Magbabahagi po ako ng true horror story na sana ay hindi husgahan ng mga relihiyoso, lalo na yung mga hindi naniniwala na dapat sumamba sa mga santo. Ang nakaranas po nito ay ang nakababata kong kapatid na si Con at ang anak niyang si Jepoy. Single father si Con, sa kadahilan ng masyado ng personal para ibahagi ko pa. Nabanggit ko lang po dahil may kinalaman ng kawalan niya ng misis para mangyari ang lahat ng ito. Kapag may trabaho si Con, ay dinadala niya sa bahay namin si Jepoy dahil kami yung pinakamalapit na kamag-anak na pwede niyang mapag-iwanan sa bata. Sinasabi ko nga na sa amin na lang sila tumira para makatipid din siya sa pangungupahan. Ang kaso ay nahihiya siya sa asawa ko. Nakakalaro ni Jepoy yung mga anak ng kapitbahay namin at kung minsan ay dumadayo pa siya sa mga yon. Sa pangangapitbahay, natuklasan ni Jepoy si Santo Niño. Ang kwento raw ni Jepoy kay Con, sabi raw ng kalaro niya ay tumutupad ng wish itong si Santo Niño. Nagdasal daw kasi yung mama nila kay Santo Niño at gumaling ang lolo nila na may sakit. Minsan daw kapag umaalis ang mama noong kalaro niya, ay nagdarasal naman ang kalaro niya kay Santo Niño na sana ay may pasalubong ang mama niya pag uwi nito at lagi yung natutupad. Ang gusto raw ni Jepoy ay bumili rin sila ng Santo Niño para maipagdasal niya na bumalik na ang mama niya. Sa awa ng kapatid ko sa anak niya ay bumili sila ng maliit na Santo Niño para din daw matutong maging madasalin si Jepoy. Masayang-masaya naman ang pamangkin ko sa nabili nilang Santo Niño. Gabi-gabi raw bago matulog ay nagdarasal ito at ganoon din sa umaga pagkagising. Kinukwento nga ni Jepoy sa amin ang mga dasal niya. Nakakaawa siya, Sir Neb. Sa edad na 4 ay tanging pagbalik lang ng mama niya ang pinagdarasal ng bata. Tapos isang beses ay dinala ni Con sa bahay si Jepoy na may bakas pa ng luha sa mga mata. Akala ko nakagalitan niya yung bata. Yun pala ay nanaginip daw ng masama. Binabato raw sa kanya ni Santo Niño yung globo na hawak nito at hinahabol pa siya. Hindi namin pinagtuunan ng pansin ang bagay na yon dahil baka random na panaginip lang. Kaso simula noon ay parang takot na raw sa Santo Niño nila si Jepoy. Ayaw na rin niyang pumunta sa kapitbahay namin na mayroong ganun. At isang gabi ay nagising na lang si Con na umiiyak si Jepoy habang nakasiksik sa kanya. Nung yakapin daw niya ang bata ay may nakita siyang parang tumakbo palabas ng pinto ng kwarto nila. Akala raw niya ay magnanakaw kaya binitiwan niya ulit si Jepoy at hinabol yung nakita niya. Paglabas niya ay nakaramdam daw siya ng kilabot dahil kitang-kita niya na umuugoy yung Santo Niño sa sala. Yun bang parang nagalaw pero nakabalansi lang kaya hindi natumba. Bumalik na lang daw siya sa kwarto nila. Kinandado ng mabuti ang pinto at binuksan ang ilaw. Doon daw bumangon si Jepoy at sinabing pinuntahan ito ni Santo Niño. Nakakatakot daw ang mukha noon dahil may mahahabang ngipin. Tumakbo lang daw ito nang makita na gising na siya. Noong nag-aalmusal sila kinaumagahan ay sinabi raw ni Jepoy na paalisin na lang yung Santo Niño sa bahay dahil tinatakot daw siya noon kapag gabi na. At dahil may kilabot na rin ngang nararamdaman si Con ay naisip niyang mas mabuting ang alisin na lang yon. Sa akin pa siya nagtanong,
kung paano mag-dispose ng santo. Hindi ko rin alam, kaya dinala namin sa simbahan. Kaso noong papasok pa lang kami sa simbahan ay biglang nabitawan ni Con yung santo at humampas sa upuan na bato. Nabasag yon. Nagkatinginan na lang kami pero pinulot pa rin niya yung mga piraso ng santo at pinakiusap sa pare na mabindisyonan yon. Binindisyonan naman nga ni Father at pagkatapos na malaman niya yung kwento sa likod noon ay pinaiwan na niya sa amin. Ang sabi ni Con, nabili lang niya yon sa naglalako kaya hindi na rin niya makita ang nagbenta. Sabi nung matatanda, baka raw may mga elemento na nakarinig sa mga dasal ni Jepoy at sinamantala ang kahinaan ng bata kaya pumasok yon sa santo. Sabi naman ng iba ay hindi raw talaga maganda na may santo sa bahay dahil nasusulat sa Biblia na huwag sumamba sa ribultong gawa lang ng tao. Pero kung ano man ang totoong dahilan ng mga kababalaghan noong Santo Niño, ay mabuti na rin at naalis yun sa bahay ni Con. Hello Sir Neb, ako nga pala si Raymart. Sana ay mapili nyo itong story ko at maisama sa inyong i-feature na mga kwento. Malaking karangalan po yun sa akin. Ang kwentong ito ay tungkol sa babaeng nagpapakita kay Lola Amora noong nabubuhay pa siya. Kapatid na bunso ni Lola Renata na mama ni Mama si Lola Amora. Hindi nagkakalayo ang edad ni na Mama at Lola Amora dahil panganay sa magkakapatid si Lola Renata. Tapos ay menopause baby naman si Lola Amora. Ang sabi ni Mama, dalaga pa lang daw si Lola Amora ay nakukwento na nito kila Lola Renata ang tungkol sa babaeng nakaputi na nakikita nito. White lady raw, sabi nila Lola Renata. Pero ang sabi naman ni Lola Amora, hindi siya kinikilabutan kapag nakikita niya yung babaeng nakaputi. Ang pakiramdam daw niya ay para siyang niyayakap ng mainit at maginhawang simoy ng hangin. Madalas daw magpakita kay Lola Amora ang babaeng nakaputi kapag problemado siya at may dinaramdam. Kapag nakita na ni Lola ang babaeng yon, ay gagaan na yung pakiramdam niya at milagrosong malulutas ang anumang pinoproblema niya. Ilang beses na raw sinabihan ng mama nila si Lola Amora na magpagamot na sa albularyo dahil baka diwata ang nakikita niya. Baka raw kaya nagpapakita yon kay Lola ay dahil may kailangan sa kanya. Pagkatapos ay kaya parang tinutulungan siyang masolve ang problema niya ay para magkaroon siya ng utang na loob dito na bandang huli ay sisingilin siya ng napakataas na halaga. Pero si Lola Amora wala raw pakialam. Palagay raw kasi niya ay hindi naman masama ang intensyon sa kanya noong diwata kung diwata nga yun. Hanggang sa nagkaroon na siya ng pamilya ay nagpapakita pa rin kay Lola Amora yung babaeng nakaputi. Ilang beses na raw itong tinangkang kausapin ni Lola pero bigla rin daw umaalis. Higit sa lahat ay lagi itong nakatalikod kay Lola. Kahit buhok o kamay ay hindi nakikita ni Lola dahil parang nakabelo raw na puti at napakahaba ng suot na damit kaya natatakpan ng mga kamay. Nagkaroon naman ng panibagong espekulasyon ang mga tao sa paligid ni Lola nang banggitin niya ang tungkol sa belo. Baka raw kaluluwa ng madre ang nagpapakita sa kanya. Maidagdag ko lang din Sir Neb na si Lola Amora ay pagkahinhin-hinhin na babae. Hindi nga raw akalain nila mama na makakapag-asawa pa ito kasi para daw talagang matimtimang birhen kung kumilos at magsalita. Saksi ako sa pagiging prim and proper ni Lola Amora. Ang bait masyado. Tapos kahit mag-joke ako, ngingiti lang siya at tatawa ng mahina. Imbis na humagalpak kahit naghahalakhakan na yung mga tao sa paligid niya. Napakabait naman talaga ni Lola, kaya mahal ko talaga yon. At totoo nga yata ang kasabihan na ang mababait ang nauunang kunin ng Panginoon.
bago pumasok ang COVID sa Pilipinas ay naging mahina ang katawan ni Lola. Healthy living naman siya pero bigla na lang siyang nawalan ng ganang kumain at hindi makabangon. Pero sa kabila ng lahat ay napaka-positive pa rin ni Lola at napaka-masayahin. Hanggang sa isang araw ay tawagan kami ng asawa niyang si Lolo Peng. Wala na raw si Lola. Sinundo na ni Mama Mary. Kinilabutan ako sa sinabi ni Lolo. Nung pumunta kami sa bahay nila ay nakuha na ng punerarya yung katawan ni Lola. Usap-usapan ang sinabi ni Lolo na sumundo raw kay Lola. Ginising daw kasi ni Lola si Lolo bandang 4:00 ng madaling araw. Ang ganda raw ng pagkakangiti ni Lola habang nakatingin sa gilid ng kama nila. Sabi raw ni Lola ay napakaganda pala talaga ni Mama Mary. Kulang daw yung mga nasa drawing at tribulto sa simbahan para i-describe ang ganda ni Mama Mary. Napabangon daw si Lolo at pilit na pinatitingin sa kanya si Lola. Pero nakapako na yung paningin nito sa gilid ng kama nila na parang may nakikita ito roon. Ang huling sinabi raw ni Lola ay si Mama Mary daw pala ang babaeng nakaputi na lagi niyang nakikita. Pagkatapos ay nagpaalam na ito sa kanya at pumikit nang may napakaaliwalas ng ngiti sa mga labi. Sa lamay ni Lola ay kapansin-pansin na talagang maaliwalas ang mukha niya. Ang gaan lang din ng atmosphere sa lamay. Hindi gloomy at parang good mood ang lahat. Yung iyakan namin hindi masakit sa dibdib. Parang ang gaan lang ng naging pagtanggap namin sa biglaang pagkawala ni Lola. Tuloy ay lalo kaming naniniwala na talagang si Mama Mary ang sumundo sa kanya at nasa mabuting lugar na siya. Pero kung bakit matagal siyang nagpakita kay Lola Amora ay hindi na namin nalaman. Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa side channel ko na Ambar Horror Stories. Bali, 2 variation po ang meron tayo sa channel na ito. Una po ay yung narration style na kagaya ng ginagawa natin sa Pinoy Creepypasta. At ang pangalawang version po natin sa channel na ito ay yung dramatized o yung old style radio, kagaya ng Gabi ng Lagim. Makakasama po natin dito si Sir Ken ng Scream PH para sa narration. Tapos para naman doon sa stories natin na dramatized, makakasama natin dito ang Dark Shadows 101. Muli po mga kapasta, Ambar Horror Stories. Sana po suportahan nyo. Maraming salamat po.